kumusta ka? Okay, nandito na naman tayo para himayin itong mga source mo. Ang focus natin ngayon, yung bagong Samsung Galaxy S25 Ultra. Silipin natin. Ano ba talagang bago? Bakit ito mahalaga para sa'yo? At, sulit nga ba? Tara. Tama. At based sa mga pinasa mo, parang ang pinaka-highlight talaga nila yung artificial intelligence, yung AI. Oo nga eh. Sige, unahin natin yan. AI at performance. Tinatawag nga siyang True AI Companion daw. Tapos may bagong chip, yung Snapdragon 8 Elite for Galaxy at One UI 7. Pero ano bang ibig sabihin yan sa pang-araw-araw na gamit? Dito papasok yung lalim ng integration nila. Halimbawa, yung circle to search, di lang daw mabilis, nakaka-recognize na rin ng audio. Tapos may writing assist para sa mga summary, may drawing assist, at may now bar pa sa lock screen, nagbibigay ng info based sa context mo. Okay. Parang mas personalized? Oo! At yung partnership nila with Google para sa Gemini AI, malaking bagay yon kasi mas advanced AI yon. May 6 months free Gemini Advanced pa nga raw para masubukan mo. Wow! Tapos yung performance, grabe raw. Itong bagong Snapdragon, di lang mabilis, naka-overclock pa. Yes, lumabas sa mga benchmarks, lalo sa multi-core, na tinalo niya raw yung S24 Ultra pati iPhone 16 Pro Max daw. Grabe yun na. Tapos 7 years na updates hanggang 2032. Ang tagal. Oo, sobrang importante niyan. Hindi lang para tumagal yung phone. Pinapakita nito na kumpiyansa sila sa hardware para sa mga future AI features. Para sa'yo, investment yan At kailangan talaga yung headroom para sa, alam mo yun, mga susunod na OS at AI updates. Makes sense. Pero syempre, bukod sa loob yung labas din. Design at display. Napansin ko sa mga source, medyo binago raw yung shape. Mas rounded daw yung gilid, pero titanium pa rin. Tapos, mas slim at magaan daw. At 6.9 inches na yung screen. Lumaki pa. Oo, parang ang goal nila is mas ergonomic, mas komportable sa kamay. At yung display, hindi lang basta mas malaki. Gamit nito yung bagong Gorilla Armor 2. Sabi nila, mas matibay tapos sobrang baba daw ng reflection. Yan importante, lalo na sa labas. Oo, consistent din daw yung taas ng brightness sa tests, mga 1,800 plus nits, kaya tinawag ng CNET na best screen on any phone daw. Okay, ganda ng screen. Camera naman. Dito, parang ang laki nung tinalo ng ultra-wide. 50 megapixels na galing 12 MP, pero yung main na 200 MP at yung mga telephoto, parang pareho lang daw sa S24 Ultra. Tama ka dyan. Sa hardware mismo, nasa ultra-wide yung major upgrade. Pero malaki raw yung role ng bagong processor, yung ISP, at syempre, yung AI. May tinatawag silang Pro Visual Engine para daw sa mas magandang image processing. May Object-Aware Engine pa. So software improvements din. Oo, at mga features tulad ng night video with audio eraser. At ito pa, importante to. Unang phone down na may Content Credentials o C2PA. Para saan yun? Para ma-verify kung authentic yung picture. Laban sa fake news or misinformation, malaking hakbang yon. Okay, interesting. Teka, may isa pang hardware change na medyo maingay. Yung S Pen. Anong nangyari doon? Basic functions nandyan pa rin daw. Oo, yung pagsusulat, pagdrawing, andyan pa rin. Pero tinanggal nila yung Bluetooth Low Energy, yung BLE. So anong epekto nun? Wala na yung air actions. Yun yung mga remote control features, di ba? Pwedeng pang picture, pang navigate ng slides. Oo. Bakit daw tinanggal? Sabi ng Samsung, wala pa raw 1% ang gumagamit, tapos may alternatives naman daw like hand gestures or smartwatch. Pero syempre, para sa mga nasanay na user, feature regression yun. At yung mga lumang S Pen mo na may BLE, di rin daw gagana dito. Okay. Point taken. Sige, mabilis na lang. Yung ibang details. Battery, same pa rin, 5,000 mAh, 45-watt charging, pero walang charger sa box. Tama, walang kasamang charger. Tapos 15W wireless, Qi2 ready daw pero walang built-in magnets. Sayang yung magnets, pero dahil daw sa chip,
Mas matagal yung battery life? Yun ang sabi, mas efficient daw kasi yung chip. Sa connectivity naman, may Wi-Fi 7 na. At may bago, yung Satellite SOS. Parang sa iPhone. Pang-emergency. Oo, pag walang signal. Pero depende pa sa carrier yung availability. Sa US, Verizon daw ang una. Malakagaga for safety. Okay, so parang nabuo na natin yung picture. Kung ibuod natin, itong S25 Ultra, napakalakas na phone, ganda ng display, todo sa AI, may refinement sa design, tapos pangmatagalan yung software support. Totoo. Pero yun nga, may mga trade-off. Lalo may yung sa S Pen, yung Air Actions. Malaking bagay yun para sa iba. At yung AI, kahit malaki ang pusta nila, kailangan pa ring patunayan yung value niya sa pang-araw-araw para sa lahat ng users. Powerhouse siya, pero may mga pero. Saktong buod yan. At yan muna ang paghimay natin sa Samsung Galaxy S25 Ultra. Based dito sa mga source mo, bilang pangwakas. Tanong lang para pag-isipan mo. Eto na ba talaga yung future ng smartphones, yung mas malalim na AI? At okay lang ba sa'yo na may mga hardware features na nawawala kapalit